Lubos na ikinalulugod ng manunulat na ibahagi ang kwentong ito ng libre at ang inyong pagtangkilik ang pinakamahalagang gantimpala. Gayunpaman kung sa tingin ninyo ay karapat-dapat ang akdang ito ng karagdagang suporta, malugod naming tatanggapin ang namang inyong maiaabot. Maaari po ninyong gamitin ang QR code o ang bank account details na makikita ninyo sa inyong screen. Anumang halaga ay makakatulong upang patuloy na makalikha ng bagong kwento. Para sa mga katanungan o iba pang concern, maaari po kayong mag-email sa address na nakalagay din sa inyong screen. Tandaan po na hindi ito sa pilitan, kundi isang voluntaryong pagsuporta lamang. Maraming salamat po. Kung nag-e-enjoy ka sa mga kwento sa channel na ito, i-click mo lang yung subscribe button sa baba at para sure na hindi ka maiwan, i-on mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makakita ng bagong upload namin. Ang nilalaman ng akdang ito ay buong-buong katang-isip lamang. Lahat ng mga pangalan ng tao, lugar o pangyayaring inilarawan ay mula sa malikhaing imahinasyon ng manunulat. Kung mayroon mang pagkakahawig sa mga pangalan ng tao, lugar o insidente sa tunay na buhay, buhay man o yumao, ito ay hindi intentional at isa lamang purong nagkataon. Sa totoo lang, wala na talaga akong balak dugtungan pa ang kwentong ito. Nang matapos ko ang pusong ghosted, sinabi ko sa sarili ko, ayan na, kumpleto na, tapos na ang yugto ng pag-ibig na hindi na itadhana. Ganun dapat. Hayaan nating mag-move on ang mga karakter at higit sa lahat, hayaan nating mag-move on ang mga nakikinig. Pero may isang bagay na nangyari. Sa lahat ng mga kwentong isinulat ko, ito ang tanging hindi ko mapitawan. Tila ba ang ending mismo, ang tahimik, masakit, at hindi kumpletong pagwawakas ay nanunukso sa akin. Paulit-ulit akong binabalikan ng mga alaala ni Adam Almazan, ng bigat ni Nathan at ng bagong simula ni Adam Belmonte. Hindi ako makamove on sa sarili kong kwento. Ang totoo, hindi ko matanggap na iyon lang ang katapusan. May part sa akin na naniniwala na may glimpse pa ng future na karapat-dapat makita sa mga karakter na ito, lalo na si Adam Belmonte na nabigyan ng pangalawang buhay ng walang ghost ng nakaraan. Kaya't ito na, isang pagpapatuloy na isinulat hindi dahil sa demand, kundi dahil sa pag-ibig na hindi ko matapos-tapos para sa mga tauhang nabuo sa aking imahinasyon. Sama-sama tayong bumalik sa mundo ni Adam Belmonte. Salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. Ako si Adam Belmonte. Sa edad na 30 years old, ako na ang namamahala sa dalawang kumpanyang pinaghirapan ng dalawang pamilya. Ito ang legacy at ang sole focus ko. Kung titingnan mo ko, well, hindi ako ang tipo na agaw pansin agad. Sabi ng mga kaibigan at kasamahan ko, hindi raw ako masasabing super gwapo pero meron akong angking tindig. Matangkad, seryoso ang dating at laging malinis tingnan. Siguro nakuha ko ang tangkad ko at bearing ko kay Daddy Carl at ang charming na ngiti pamana ni Mami Samantha. Ang mahalaga, ang aura ko ay confident. 10 taon na ang nakalipas nang bumalik kami sa Pilipinas. Ang rason, kailangan ni Daddy Carl na mag-focus sa Belmonte Manufacturing at gusto ni Mami Samantha na magkasama sila ng aking lolo at lola. Para sa akin, nag-aral ako, nagtapos at dahan-dahang pinasok ang business. Ngayon, ako na ang naiwan sa bansa upang pamunuan ang mga negosyo ng pamilya. Ako ang CEO ng Belmonte Manufacturing, ang pabrikang ito na legacy ni Daddy. Pero hindi lang yan, ako na rin ang chairman at CEO ng Almazan Telecommunication Company, isa sa pinakamalaking telco sa bansa. Ang negosyo ni na Lolo Roger at Lola Lorna. Kung ang Belmonte ay stability, ang Almazan naman ay growth at innovation. Walang bakante sa oras ko. Ang mga founders, lahat sila retirees na. Sina Mami at Daddy nasa Amerika na. Nagdesisyon silang mag-early retirement at panay na ang travel sa iba't ibang sulok ng mundo. They earned it. Ganoon din ang lolo at lola ko. Nasa 80s na sila kaya nagretiro na at mas pinili na ring manirahan sa States. Ang sarap siguro ng buhay na wala kang quarterly report na aalahanin. Pero sa totoo lang, gusto ko ang ganito. Gusto ko yung challenge na dala ng responsibilidad. Alam kong bata pa ang 30 years old para hawakan ang dalawang malalaking korporasyon at hindi nawawala ang mga matatalim na tingin ng mga old guards sa board.
pero pinatunayan ko. Sa loob ng ilang taon, na-hit ko ang mga targets at mas malaki pa ang kita. Kaya nang hinirang ako bilang Businessman of the Year ng isang prestigious na business magazine nitong nakaraang taon, dobling karangalan niyon dahil hindi lang ako ang pinakabatang nanalo sa kasaysayan ng parangal, napatunayan ko ring hindi lang ako ordinaryong nepo baby na umaasa sa pangalan ng pamilya. Para sa akin, ang trophy na iyon ay hindi lang pagkilala kundi validation ng lahat ng pinaghirapan namin. Tiningnan ko ang reflection ko sa salamin ng opisina. Expensive suit, sharp eyes, at isang confident, no-nonsense look. Ako si Adam Belmonte, focused, ambitious, at walang space para sa anumang kalokohan o distraction. Isang Sabado ng umaga, heto ako, seryosong nakatingin sa reflecting glass ng elevator habang umaakyat sa high-rise na opisina sa Almazan Tower. Ito ang araw na dapat ay nakahiga ako sa mansyon namin nagpapahinga o kaya naglalaro ng golf. Pero syempre, business muna. Walang pahinga. Ganyan ang buhay. At ngayong umaga, may dahilan kung bakit nasa opisina ako. Isang board meeting regarding sa isang malaking investor ng Almazan. Pagbukas ng elevator door, agad akong sinalubong ni Ana, ang executive secretary ko. She's in her late 20s, efficient at professional. Kahit Sabado, business attire pa rin. Good morning, AB. Ang mga directors ay nasa boardroom na, bati niya. Good morning, Ana. Salamat. Kompleto na ba ang data natin sa growth projection para sa Almazan Telecom? Tanong ko. Kailangan kong tiyakin na bawat figure na ipapakita natin ay flawless. Ayokong magbigay ng anumang reason sa mga directors na magtanong pa. Yes, AB. Naka-double check na po ang lahat. Pero bago po kayo pumasok, may isa po akong folder na kailangan ninyong tingnan. Iyan po ang background ng major investor natin. Confidential po ito kaya hindi ko pinadala sa email. Paliwanag ni Ana habang inaabot ang isang makapal, kulay asul na folder. Kinuha ko ang asul na folder at naglakad na patungo sa boardroom. Walang araw na walang surprise sa negosyo. Bago ko buksan ang pintuan, huminto ako sa tapat ng private lounge namin. Inayos ko ang aking tie at tiningnan ang aking refleksyon sa salamin. Sharp eyes? Yes. Confident look? Yes. Binuksan ko ang folder para silipin ang pangalan ng major investor. Tanging pangalan lang muna ang kailangan kong malaman bago pumasok. Dahan-dahan kong tiningnan ang first page. Ang bold letters ay tumambad sa akin. Nathan Montenegro. Sa ilalim ng pangalan niya nakasulat ang Chairman, Montenegro Business Empire. Montenegro. Alam kong malaking empire yon, kaya mas lalo akong nag-ingat sa detalye. Ang deal na ito ay kritikal. Itinago ko ang folder sa ilalim ng aking iPad. Oras na, hindi ako pwedeng madelay. Humugot ako ng malalim na hininga, inayos ang suit at binuksan ang pinto ng boardroom. Pagpasok ko sa boardroom, sinalubong ako ng mga mabibigat at seryosong tingin ng mga directors. Ang lahat ay matatanda na. Puro old guards na sinundan ng takbo ng negosyo mula sa henerasyon pa ni Lolo Roger. Kahit pa pinatunayan ko na ang aking sarili, alam kong sa mata nila, ako pa rin ang batang pinamanahan lang ng posisyon. Ang mga directors ay nakaupo na sa palibot ng mahabang mahogany table. Bawat isa ay may kopya na ng agenda at ng financial report. Good morning, gentlemen, bati ko at umupo sa head chair. Inilapag ko ang aking iPad at ang asul na folder sa harap ko. Let's start the meeting. Agad kaming pumasok sa discussion. Sa loob ng 10 minuto, lahat ay on board sa growth projection na ipapakita namin. Ngunit gaya ng inaasahan, pagdating sa strategy para sa major investor, biglang dumilim ang mga mukha nilang lahat. Si Director Gomez, ang pinaka-critical sa board, ang unang nagsalita. AB, nagsalita siya at ang boses nito ay may bigat. Sa laki ng pangalan ng Montenegro Empire at sa bigat ni Mr. Nathan Montenegro bilang chairman, hindi tayo pwedeng magkamali. Sigurado ka ba sa approach mo? Hindi ito isang startup na madadaan lang sa youthful enthusiasm. Alam kong hindi niya lang tinanong ang strategy.
Kino-question niya ako, pero pinapanatili kong compose ang aking expression. Director Gomez, sagot ko, kalmado ang aking tinig at tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Ang approach natin ay batay sa numero at facts. Hindi enthusiasm ang ipinagbibenta natin, kundi 30% growth sa loob ng 3 taon sa ilalim ng leadership na ito. Hindi tayo nagsusumamo sa investor, tayo ang nag-aalok ng opportunity. Inayos ko ang cufflinks ko. Ang presentation ko ay ipapakita ang next-gen fiber network natin, ang unique market position natin bilang leader sa cutting-edge technology at ang long-term vision natin. Sinasabi sa folder na hawak ko, ang Montenegro ay naghahanap ng stable at innovative na investment sa Asia. Ibig sabihin, sila ang mangangailangan sa atin, hindi tayo sa kanila. Tiningnan ko ang bawat director, lalo na ang mga skeptics. Ang ating paghahanda ay flawless. Ang ating projection ay agresibo pero realistic. Gagamitin natin ang leverage natin. Bilang CEO, tinitiyak ko sa inyo, hindi tayo papasok sa deal na ito nang hindi hawak ang advantage ng kumpanya. Tumango si Director Gomez pero may bakas pa rin ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Sana tama ka, AB. Sana lang ay kayanin mo ang bigat ng pangalan na iyon. Sa wakas, natapos na ang discussion sa board. Tumayo ako sa aking chair at nagbigay ng quick nod sa mga directors. Walang fanfare, walang small talk. Hindi ko na kailangan ang validation nila pero gusto kong maramdaman nila na ako ang nagmamaneho ng negosyo. Paglabas ko ng boardroom, sinalubong ako ni Ana. May hawak siyang isang maliit na pad at may discreet smile sa kanyang mukha. Internal meeting done, AB? Ready for your next instruction, sabi niya. Huminto ako at tumingin sa kanya. Forget the initial talks with his team. Tingnan ko ang relo ko, 12:00 na ng tanghali. Ana, first thing on Monday, I need you to check the chairman's availability. Tumingin siya sa akin ng may pagtataka pero professional pa rin. But AB, usually, we deal with the representatives first. Isn't that the protocol? Tanong niya. This is not usual. I want to speak to Chairman Montenegro directly. Kailangan kong maipakita sa kanya ang full value ng Almazan Telecom na walang filter. No waste of time on executives. This is a direct meeting. Copy that, AB. First thing on Monday, sagot ni Ana. Tumango ako, satisfied sa decision ko. Good. Makikita natin kung gaano talaga kaseryoso ang Montenegro sa atin. Inabot ko ang briefcase ko at naglakad na patungong elevator. Tapos na ang business ngayong Sabado. Lunes na ng umaga. Ayon sa aking schedule, sinimulan ko ang araw sa Belmonte Manufacturing. Matapos ang morning meeting at site inspection sa factory, nagtanghalian ako kasama ang COO upang i-review ang Quarter 3 reports. Ang manufacturing ang nagbibigay ng deviation from Almazan business at ito ay isang magandang grounding mula sa digital world ng telecom. Pagkatapos ng tanghalian, nagmaneho ako patungong Almazan Tower kung saan ako magtatrabaho sa nalalabing bahagi ng araw. Pagdating ko sa aking executive floor, agad akong sinalubong ni Ana. May hawak siyang appointment book at isang seryosong tingin. Alam ko na may dala siyang mahalagang balita. Welcome back, AB. May update na po ako sa Montenegro appointment, sabi niya habang sinasabayan ako patungo sa opisina. Nagalis ako ng blazer at inilapag ito sa likod ng chair. Iyan ang gusto kong marinig. Ano ang response ng chairman? I got through to Mr. Montenegro's executive assistant first thing this morning, AB. Confirm po ang personal meeting ninyo, anunsyo niya at halatang nasisiyahan siya sa efficiency ng kanyang trabaho. Huminga ako ng malalim. Kontento sa aking direct approach, kailan at saan. At ang chairman po ang nag-set ng details. He invited you for a dinner meeting on Tuesday, 8 p.m, sabi ni Ana. Dinner meeting, pag-uulit ko. Karaniwan, mas efficient ang morning meetings. Ang dinner ay nagpapahiwatig ng masusing negosasyon at critical na usapan. At ang venue po, patuloy ni Ana, ay sa Viridian. Viridian, alam ko ang lugar na iyon. Very exclusive ang clientele doon at off the record ang lahat ng usapan. Tinitiyak niyang private ang meeting na ito. I-clear mo ang schedule ko bago mag 8:00 sa Martes. Ipadala sa driver ang address ng Viridian, Ana.
I need everything about Montenegro's recent international investment in the last 3 months. I-print mo iyon sa confidential file. Utos ko. Yes, AB, handang-handa na po kayo sa Martes. Dapat lang, bulong ko, haharapin ko si Chairman Nathan Montenegro. 7:40 PM na ng Martes ng gabi nang makarating ako sa Viridian. Gaya na nakaugalian ko sa bawat importanteng meeting, palagi ako mas maaga ng 20 minuto. Gusto kong maging settled at handa ang isip bago dumating ang aking kausap. Kontrol ko iyon. Hindi ako maghihintay na masyadong matagal at mas lalong hindi ako magpapahintay. Bumaba ako sa kotse at pumasok sa dark mahogany double door ng Viridian. Agad akong sinalubong ng head manager. Good evening, Mr. Belmonte. Chairman Montenegro has arrived and is waiting for you in your reserved area. Aniya at iginiya ako. Nandoon na siya. Ang chairman ng $1 billion empire ay mas maaga pa kaysa sa akin. Ang kontrol na inaasahan kong makukuha ay agad na nawala. Sumunod ako sa manager habang tinatahak namin ang patungo ko sa ng chairman. At doon, sa dulo ng silid sa isang private dining area na napapalibutan ng velvet curtain, nakita ko siya, si Chairman Nathan Montenegro. Unang tingin pa lang, nararamdaman ko na ang bigat ng kanyang presensya. Ayon sa profile niya, nasa 55 years old na siya, ngunit halos hindi nagbago ang tindig niya simula noong kabataan niya. Batay sa mga business magazine na nire-review ko, ito ang tipo ng lalaking ginusto ng marami, anuman ang edad. Ang suit niya ay perfectly tailored at yumakap sa malaki at maskuladong katawan niya, walang bahid ng pagkupas. Kitang-kita ang lakas at kapangyarihan sa malalapad niyang balikat. Ang pagkakaupo niya ay nagpakita ng absolute control at authority. Ang kanyang buhok ay may eleganting pagka-silver at gray na lalong nagpatindi sa apil ng kanyang pagkalalaki. Ang kanyang balbas na gray na rin ay hindi nagpadagdag ng edad, sa halip nagbigay ito ng mas matapang, mainit at irresistible na vibe. Para siyang Diyos sa mitolohiya na napunta sa executive table, nakakatindig balahibo at nakakatunaw. Habang lumalapit ako, nagtaas siya ng tingin at tinitigan ako. Ang tingin niya ay kakaiba. Hindi ko masabi kung paghanga ba iyon o isang malalim o matalim na pagsusuri. Ang matinding gaze niya ay dumiretso sa akin at sa sandaling iyon parang huminto ang lahat. Mr. Belmonte, bati niya at tumayo siya, sinasabayan ng isang slow, deliberate smile. Agad akong sumagot. Pinilit na panatilihin ang aking executive formality sa harap ng presensya niya. Chairman Montenegro, tugon ko at nilapitan ko siya para sa formal na handshake. Ang init ng palad niya ay unexpected at matagal niya akong pinakawalan. Thank you for making time for me on such short notice. It is pleasure to finally meet you in person, sabi ko. The pleasure is all mine, Adam. Aniya gamit ang first name ko na parang matagal na niya akong kilala. Please have a seat. I already ordered us bottle of your favorite Chianti. I hope that's acceptable. Chianti. Impressive. Alam niya kung anong wine ang gusto ko. Umupo ako ngunit hindi ko hinayaang makulong ako sa comfort ng setting. It is perfectly acceptable, Chairman. Thank you, sagot ko at kinuha ko ang briefcase na dala ko. Before we order, I have the confidential reports and projections regarding our potential partnership. Gusto ko sanang i-review muna natin ang terms. Napatigil ako. Mahina siyang tumawa, isang malalim at resounding na tunog na lalong nagpa-define sa jawline niya. Itinaas niya ang isang kamay. Hold that thought, Adam, aniya. Ang boses ay seryoso ngunit may bahid ng amusement. We have all night for projections and terms. Pero sa meeting na ito, gusto ko muna nating enjoy ang gabi at ang food ng Viridian. Nagtaas ako ng kilay. Enjoy the night? Ulit ko, hindi makapaniwala. Exactly, sagot niya at kinuha niya ang menu. You look too stressed, Adam. Let's relax. Tell me about yourself, not about your company. Tiningnan niya ako sa mata. Ang tingin niya ay hindi negosyo kundi personal at matindi. Isang slow, assessing look na nagpatindig sa balahibo ko. Ngumiti siya, isang ngiting nakakagulo sa isip. Gusto kong makilala ang investment ko, Adam. Ang mga mata ni Chairman Montenegro ay nakatitig sa akin. Hinihintay ang aking reaksyon.
Ang salitang investment na binitawan niya ay hindi lang tumutukoy sa partnership ng aming kumpanya kundi sa pag-angkin sa aking pagkatao, sa akin mismo. Outstanding na power move. Hindi ako bumitaw sa gaze niya. Pinilit kong i-match ang intensity ng kanyang tingin kahit pa halos matunaw ako sa init at bigat ng concentration na ibinibigay niya. Kung gusto niyang maglaro, sasamahan ko siya. Ngumiti ako, isang bagay na bihirang gawin ko sa business setting. Ang ngiting iyon ay hindi friendly kundi declaration ng hamon. I appreciate your thoroughness, Chairman. Simula ko, nananatiling kalmado ang boses. But I assure you, the mind behind the name ay hindi interesting sa subject ng casual study. Inihawi ko ang briefcase at itinaob sa tabi ng upuan. Isang senyales na temporarily akong susuko sa negosasyon. Hindi ko po ipapangako na hindi ako distracted pag-amin ko, ngunit ang tono ko ay may bahid ng pilyong pagbibiro. Ang presensya ninyo ay mahirap baliwalain. Tumaas ang kilay niya at nakita ko ang bahagyang kislap ng mga mata niya. Na-amuse siya. Ngunit mabilis kong dagdag bago pa siya makapagsalita. Kung gusto ninyong makilala ang inyong investment, I suggest we begin with objective facts kasi ang investment na ito ay designed para magbigay ng quantified results. Bumalik ako sa business mode, ngunit ang bawat salita ay personal pa rin ang dating. Hinamon ko siya sa kanyang sariling terms. Napuno ng katahimikan ang silid, tanging ang soft jazz lang ng Viridian ang naririnig. Tiningnan ako ni Chairman Montenegro at pagkatapos ay tumawa siya ng malakas. Hindi iyon professional laugh kundi isang tawang galing sa pinakaloob niya. Isang tawang nakakatindig balahibo. Very well, Adam Belmonte, aniya, at kinuha niya ang menu. You are a fascinating man. A fascinating investment indeed. Inilapag niya ang menu at tumingin sa akin. Ang ngiti niya ay nananatiling seductive ngunit ngayon ay may kasamang paghanga. Sige, mag-umpisa tayo sa objective facts. What are you having? I have no intention of wasting the entire evening on business talk alone. Tiningnan ko ang menu at pinili ko ang rack of lamb, medium rare. Nag-order din ako ng truffle mashed potato. Hindi ko hinayaang makita ni Chairman Montenegro na nagulat ako sa pagiging casual niya. I'll have the rack of lamb also, medium rare, no need for the truffle mashed potato, aniya at ibinalik ang menu sa waiter. I see, sagot ko. It seems our objective facts are aligned. Ibinigay ko ang aking order at nang makaalis ang waiter, inabot ko muli ang briefcase. Chairman, pinapahalagahan ko ang iyong hospitality, simula ko, at binuksan ko ang briefcase para kunin ang confidential reports. Pero time is money. Kung papayag kayong talakayin natin ang mga key points habang naghihintay, mas makakabuti kung Adam. Ang boses niya ay malamig, malinaw at final. Napatingin ako sa kanya at agad na nanigas ang kamay ko sa pagkuha ng mga papers. Ang amusement sa kanyang mga mata ay biglang nawala. Ang tingin niya ay bumalik sa matalas na pagsusuri at may kasama na itong pag-angkin. Do you think that I didn't read every single confidential report and projection your secretary sent me before coming here? Tanong niya, ang kanyang tingin ay nagbabanta. Hindi ako makasagot. Ang tono niya ay straightforward at may bigat na nagpapatahimik sa akin. Sa isang iglap, siya ang muling naghari sa executive table. Ibinaba niya ang boses, ang intensity niya ay naging intimate at private. There is only one condition for my investment, Adam, aniya. At bahagya siyang lumapit. Ang bawat salita ay mayroong purpose at impact. You need to be with me again. Nabitawan ko ang briefcase. Ang tunog ng pagbagsak nito sa marble floor ay umilingaw-ngaw sa katahimikan. Again, ang salitang iyon ay kakaiba. Wala akong matandaan na may nakaraang personal na koneksyon kay Chairman Nathan Montenegro. Ang buong pagkikita namin ay professional lang. Ang again ay biglang nagpabigat sa dibdib ko, nagdulot ng instant confusion at tension. Hindi ko maintindihan, bulong ko. You don't understand or you don't remember? Seryosong tanong niya. Napailing ako, wala akong masagot, walang strategy ang makakatulong sa akin dito. Nagpatuloy siya, mas lalo siyang naging seryoso. Have you tried wasting years of thinking that you have truly moved forward from someone dear to you, Adam? Tanong niya, parang personal ang bawat letra.
I will invest if you will be mine again. Huminga siya ng malalim at ang kanyang huling salita ay nagpakita ng determinasyon at kapangyarihan na higit pa sa negosyo. Tiningnan ko ang briefcase na nakabagsak sa marble floor at pagkatapos ay tiningnan ko si chairman. Ang mga itim na mata niya ay tahimik na nakatutok sa akin. Baliw siya. Ang lalaking ito ay baliw. Hindi ito business negotiation. Ito ay isang declaration ng obsession. Sabi niya ulit, I don't care what destiny says, Adam. I create my own destiny.